panatukuran sa pagtuo. Pulong niya buhi masaligan ko, pagkaon sang kalag ko ang makikampit, puskon sang Ginoo. Ang tinapay sang kabuhi. Malipayon gid nga pagabi-abi sa inyo tanan sa ning aton very special program nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Kagyan naman ninyo abyan sa kanginan, Pastor Pertal Paraki nga nagaservisyo sa inyo sa malawig na nga tinuig, sobra na 25 anyos. Gani medyo gulang-gulang na kita, no? 81 na nga aton edad. Apang salamat nga aton tingog. Daway pa man nagaliwat, no? Hindi pa man tingog sa tigulang. So praise the Lord for that, no? Na maka-communicate ako sa inyo, makaalagad ako sa inyo paagi sa pagdala sa mga pulong sa aton Ginoo. Ang aton verse for today, makita ini sa ikaduhang Timoteo, kapitulo 2, versikulo 22. 2 Timothy chapter 2, verse 22. Ang mga pulong sang Ginoo nagasiling ini nga bahin sa kasulatan. Gani palagyo ka. Mo na ginagamit ang action words, palagyo. Gani palagyo ka sa mga kailigbon nga pinamatanon. Kag tuyua ang pagkamatarong, pagtuo, gugma kag paghidait. Kaupod sa mga nagapanawag sa Ginoo gikan sa tagipusoon nga putli. Mao sa pagkatahom gisin nga bersikulo, no? Ginpili na ako nini kay may relasyon gid ni sa aton paghambalan karong adlaw. Kag ang akong pagkadalon sa inyo tama ni ka importante nga bagay. Kay daw na headline ni sa newspaper nga butang aton pagkapatugsilingan. Ngani welcome mi kamutanan. Salamat sa inyo katutom sa pagpangamuyo sa aton broadcast. Nagapray kita nga kabay pa nga aning aton broadcasting ini magalambot pagid sa ibang lugar. Napre ako iya nga makalambot gini sa Palawan. May radio station dito nga nagahulat lang sa aton. Kung may fan na kita, maka-expand kita dito. Pero manami pagid nga bagay kay ara naman kita sa Facebook, no? Global na kita, bao nagabato na kita sa mga feedback halin sa LA, halin sa Texas. Kag ang ginhimo pag ginalito kay daw maayo kuno ang program, maayo ang mensahe gina-share nila sa ilang mga abyan dito man sa Estados Unidos. Ani salamat sa Dios, no? Nga Ginoo nagapakamayo kay kita yan nanogid man kita, no? Kung hindi sa iya hindi man nato masarangan ning trabaho. Apang salamat nga ang Dios sa mga naghatag sing kaalam. Kag siya gid ang naghatag sing gahom sa iya mga pulong. Kag salamat sa iya saad nga ang iya pulong hindi gid magbalik sa nga wising mahimo nga maayo. So welcome gid sa atong palatuntunan tinapay sang kabuhi. Dalayaw gid ang Dios, no, sa mga bahanon nga kaangay sini nga maka minister gid sa aton mga kalag, sa aton espiritu kun aton pamatian kag pamalandungan sing maayo. Kag malayo ini nga kantaya sa mga kantaon sa kalibutan. Di nakaibalo naman ka mo sang kantay sa kalibutan. Lain gid, no? Tama ka, tama bala ka, ang mga mensahe bala daw, hindi gid maka-minister sa aton kalag. So salamat nga kada adlaw, sa ning aton broadcast, duway Disyembre na. Kag sa bulan sa Disyembre, everyday gid, na nangin tradisyon na nato nina sa aton broadcast nga kung Disyembre, everyday, nagapatukar kita sa mga Christmas songs. So, Nobyembre pa lang karon, sunod Disyembre na. Hindi lang akay ako magpanamayaw sa Christmas sa inyo. Ini-misahe natin karong adlaw, ang nagtulod sini sa akon, tungkol sining tama ka shocking gin nga news nga nagwa. Halin sa kay Pope Francis, ang leader sa Roman Catholic Church. Nga nagpagwa siya sa iya statement suno sa iya nga okay lang ang sexual union, no? Civil union ang gingamit nga term, civil union.
ang pagkasal sa duha nga puro lalaki o kun para babae. Ginpagmaayo na niya ina nga pwede na iya sa linya kung may civil union kagkaslon same sex, babae puro babae, lalaki puro lalaki. Daw nakibot ang bilog kalibutan kaya wa sila magpaabot nga magwa ini sa bibig sang pangulo isang Catholic Church. Kasi siguro mga conservative nga mga Catholics daw way man makaaman sini kay man ti alin sa ginsiguran niya mo nang aton gid pagkilala sunod sa pulong sa Dios. Marriage is a holy matrimony. It is a union between man and woman. Amo gid na iyali sa una. Sa Katoliko, Protestante, Evangelion. Nga ginatawag iyang kasal, pag isa iniya sang opposite sex, lalaki kag babae. Hindi na iya makabi nga kasal kung puro lalaki kag puro babae. Gani nakibot kita sini nga proklamasyon ni Pope Francis. I don't know. Ambot kung di familiar man siya sang kasulatan, hindi bala? I'm sure bilang head sa Catholic Church. Inang story bala sa Genesis chapter 19, no? Nga parte sa kay Lot. Hindi ko na ini pag-isaysay sing tulid sa inyo. Apang ang kasaysayan dara, if you will open your Bibles to that reference, Genesis 19, si Lot, nga dito nag-star na sa Sodoma kag Gomora, kay mo ito ginpili niya mo. Ginpapili siya ni Abraham, kay man si Lot, hinablos na ni siya ni Abraham. Pili ka. Di nakita niya itong Sodom kag Gomora nga daw matahom yung lugar niya, dito lang ko. Dito siya nag-star. Kagsang dito na siya, amo ining natabo, isa kadlaw, may mga bisita siya nga nagabot. Duha ini sila. Ginatawag na sila sa kasulatan din nga mga angels nga mabisita niya. Pag-abot na dito, medyo hapon na. Read the story, ha? Basahan nyo yun na. Tapos, Genesis 19, karan na da. Tukod sa to, sila inilat sa ilang bisita niya, hindi na lang kamo anay halin kay ti, gabi na ini, hindi na lang kamo tulog. Buwas na lang kamo poli. Muna nga aton, bisan sa oriental custom sa Filipino, mo makita sila. Gabi na niya. Buwas na lang kamo poli, hindi ba? Namun nakita siya pirmi. Na persuaded man ang duha nga bisita niya. Sa nagahimos na sila nga matulog, all of a sudden, may nagabot nga grupo sa mga Sodomites. Mga Sodomites. Nga mga resident ini sila sa city of Sodom and Gomorrah. Lalaki, babae, mga lalaki ni sila, kabataan, iban, mga young people. Kag nagdemand sila kay Lot niya, ipagwa sa amon diri ang imo mga bisita nga lalaki. Because we would like to have sex with them. Amo ginasiling nila sa kasulatan. We would like to know them. Ang gingamit nga pulong. Pero kung nagbasa ka mo sa NIV, klaro ginanang siling ining demand nila ngayon. Sila may sexual relation sa mga bisita ni Lot. Malaki ni. Di sila, hindi na pwede. May responsibility ako sa akong mga bisita. Nyari lang may duha ko di kabata nga babae, puro na sila ulay. Ari lang ihatag ko ni sa inyo, hindi lang ninyo pagtanduga ang ako niya mga bisita. Grabe man sila, no? Ang boy, kung may himo to, kung may bata ka babae, among ihatag mo to sa ila. Sodomites. Sodom. Hinang pulong sodomy, dila nagalina. Sodomy. Ang meaning na bisan sa aton nga sa Webster Dictionary, it refers to the unnatural sexual intercourse, especially between male. Amo nang meaning dira. Ngani kung nag-practice ikaw sini, having relationship with kung laki ka lalaki ka, you are called a sodomite. Sodomy. Dira naging kuha ang pulong. Ang homosexuality sunod sa aton man dictionary, it is an attraction between same sex. Homo. Attraction between same sex. Tiya mo naging propose ni Pope Francis. Kaya
ang rason niya kay iti nagigumanay ka mo bisan puro ka mo lalaki o puro babae, pakasal ka mo. Mo natawhanon bala nga alam sa tao kung aton gani sundon ang humanism o kung alam sang tao tiyan mo na. Hindi na yan pwede. Kasi ka naghiugmanay ka mo pero nanong ginasiling sang Ginoo sa mga pulong partis na it is abomination gid. Isala ginasubangan sa Dios. Hindi nato niya magamit nga rason na tungod kay nagahigugmaanay ka mo. Sige lang, basta gugma mo. Himuon ta nga rason. So, maning natabo diri. Hindi ya kumporme itong mga sodomites to, luyag nila itong mga bisita gid kay ti laki to ya, luyag niya laki man mo. Mga sodomites sila ya mo. Ang ginhimo ni Lot, sirhan niya ang porta, pero ginapuwersa ini sa mga tao sa kwa. Kaya nag-intervene ang Ginoo. Ginbulag iya itong mga sodomites to. Hindi sa kita. You read the story. Kaya mo na da. Bulag na sila. Hindi nila kita. Hindi sila katultol sang ilang agyan. Hindi nila sila katultol. Kinubaan sila nagpalayo na lang sila sa balay ni Lot. And Lot shut the door after that. Nisira na nila ini. And siling niya sa ila sa versikulo 7 sa kapitulo 19 kung mabasa niyo 7. Siling ni Lot sa ila, I pray you do not do so wickedly. Mabalanan ni Lot lang latuyo mo. Nga bisan lalaki sila, they want to have sexual experience with the same sex, sa laki man. Tigin mo to, nga gin-offer niyang iya nga duha ka bata nga babae. So, ang natabo diri, nag-intervene ang Ginoo. Kagisilingan niya sila, lakat ka mo, gwa ka mo sa Sodom kag Gomora, dalon mo ang imo panimalain, duha mo ka bata nga babae, kay imo asawa. Kay sunugon ko siling niya ang Sodom kag Gomora. Amogit, pagwa nila, sa malayo na sila, pagbalikan nila, nagadaba-daba na ang siyudad sa Sodoma kag Gomora. Because of that sin. Balaan man ni Pope Francis ini, nga hindi gali husto na iyang klase sang relationship, sodomy or homosexuality. So, natingala kita. Natingala gid. And I'm sure many of the Catholic, conservative Catholic, na kibot man sini. And I hope, bisa na siya na ang Pangulo, why naton siya why we don't hate him. We love him, but ang iya ginihimo hindi gisunod sa kasulatan. So gani, amo ina, kung nga gindala na ko nini, nga bagay sa tunga naton. Di may isa diri ka manami, bilang nga istorya. Diri sa bilang kasulatan. Nahanungod bala sa kay Joseph. Kundi ginbaligya siya sang iya mga utod. Luitan nila, patyon nila, nag-decide sila nga, di na nila pagpatyon si Joseph, ginulog niya sa bubon, ginpagwa nila, kag may naglalabay dito nga mga merchants, nga nagapakadto sa Egypt, niya baligyatan na lang, di na lang siya pagpatyon. Sugiran ta lang estatay ta to, nga ginkaon siya sa mga wild animals. Dito siya nagtupa, sa kay Potifar, ang siguro, maning pangulo sa mga soldado ni Faraon. Dito siya nag-obra sa balay ni Potifar. Ang istorya dira, kung nagbasa ka mo, sa sinangabayan sa kasulatan, sang dito na siya nagtatrabaho, kaya siguro gwapo si Kuan mo si Joseph. I'm sure he's a good-looking young man. Naluyagan siya sa asawa ni Potifar. Kaluyag nga to have sexual relation with Joseph. Siling ni Joseph, hindi na pwede. Siling niya Joseph sa kay Mrs. Potiphar, siling niya, how then can I do this great wickedness? Amo na pagtanaw ni Joseph sa sinang klase sa sala. How then can I do this great wickedness and sin against God? Hindi pwede gid. Dako na nga sala. Kapin pa man may bana kay mo ya. Di siguro hindi lang isa ka bes nga seduce ini siya ni Mrs. Potiphar. Pila kadlaw siguro pero aygin magkuan si Joseph aygin. Sa ulihin nalagyo na lang siya, pagpalagyo niya, siling dira sa story that's a true story ba, by the way.
nauyata ni Mrs. Potiphar ang iyang jacket, iya bayo. Plagyo siya mo. Ang nagisi ni. Kagin report niya siya ba na nga kuno mo ni nga siya yang nagbaliskad lang istorya. Tinaakay si Potiphar nga ba na gin butang sa bilangguan to si Joseph. Ginaboy to sa bilangguan. Si Joseph nagtupa dito sa bilangguan, nga way si sala. Why gid? Joseph was punished for his honesty. Kaya naghimo siya sa gusto, siya pa ang gisilutan. And he was thrown into prison for a crime he did not commit. Why sala si Joseph? So at this point in time, Joseph could have reasoned that if God had not abandoned him when he allowed Joseph to be sold as a slave, he had certainly abandoned him now. But Joseph kept believing and trusting in God. Tibisa na mo na to, nga tani may rason siya nga ako'y kuya sala, nga ako'y butang di sa bilangguan. Pero why lang? Padayon na siya pagsalig sa Ginoo. Kag sa dito na, may duha man dito ka priso nga baker ini ang isa iya cupbearer, baker kung nagras napay no. Cupbearer iya mo ni naga-serve sa hari o kung sa mga taas mga opisyal sa gobyerno, naga-serve sang ilimnon nga maayo sa mga bino. Nagdamgo ining duha. Kagalibog ulo na kung sino maka-interpret sa ilamgo. Karon, gin-interpret ini ni Joseph. Natuman gid ang interpretasyon ni Joseph. Nakagawa sila nga duha. Ang isa iya, I think the cupbearer iya, ang interpretasyon Joseph nga mapatay sa iya, ang isa iya mabalik sa iya sa iya obra. I think that's what the story is all about. Pagkuha nila, dito na sila nag-obra na, ang isa, balitaan nila nga si Paraon nagdamguman. Nagalibog ulo niya, ay siya sing makuha nga maalam dito sa Egypto nga maka-interpret siya damgo. Kagin report ini isang bakers niya may dito sa prisuhan. Nga upod namon. Si Joseph ay ang alan nga pagdamgo namon natuman gin ang interpretasyon. Kung luyag mo to, ipatawag ka siya. Tigil patawag layon ni Paraon. Gin-interpret ni Joseph to make the story short. Gin-interpret ni Joseph ang ang damgo ni Paraon kag natuman gid nga may palabuton nga nga gutom sa sila nga duta. So nanong himo ni Paraon bilang padya niya sa kay Joseph, and Pharaoh made Joseph the second highest official in Egypt. Nanhimo na siya nga prime minister. And gin-commission siya to gather food in preparation for the famine. Amo to. Kaya nagpaubos si Joseph, kagintuman niya ang kabubuton sang Diyos. God would have had to fulfill His purposes in some other way, para amo itong ginhimo sang Ginoo nga pagi. Sa istorya ako sa inyo, ni matuod nga istorya nga ini, nga natabo sa kay Joseph. Our obedience to God can have far-reaching consequences. In the same way, our disobedience to Him can have devastating effect or devastating result. Hindi ba? Kung magtuman kaya sa Diyos ang blessing sa Ginoo, grabe man. Far-reaching consequences namin. Maayo gid nga pagpakamayo. Nakita ko na sa kabuhi namon, sa amon panimalay, sa akon personal, sa amon mga kabataan, sa amon mga apo. Far-reaching blessing from the Lord because we tried our best to obey God. Perting blessing sa Ginoo. Pero kung mag-disobey ka sa Ginoo, grabe man. It can have a devastating effect sa imo. Nakita ko yun sa isa nga malapit man sa akong nagipusoon. Tutom na siya sa simbahan. Officer na sa church. Nahaylo siya sa paghimo naman sa immorality. Sa isa naman kababae nga may kabataan na siya, may mga pamilya ng kabataan niya. Nahulog siya. As a result, dalman siya sa papakasala, nagakadto na sa kasino, baligya na sa iyang duta, iya panimalay.
ginbayaan na siya sa isawat kaya hindi na mo gusto na iya kabataan do hindi na magkilala sa iyang amay nila. Divas, grabe gid. Amo na mga kauturan. Tama na importante nga bagay nga kung daw ginasulay ka maghimo sang malain. Pinsaraan na si mayo. Ang kahuluyan nga hindi lang ikaw muyan kundi utod mo muyan man ay utod mo grito siya. Mga tiyo mo muyan man. Ang imo nanay kag tatay mo yan, si lulu mo, si lula mo yan man. Grabe gid ang kwan. Daw kagton mo siko mo, ti ano pagagat mo, di ka naklambot siko mo, ti lawibla. Grabe gid. So remember that. Madulman isip ta, igo ta makamarasmas, ulihin ang tanan. But, tandaan mo ni nga kung daw ginasulay na ikaw, call upon the name of the Lord, please Lord, save me. Kahit ti kon mahulog ko diri grabe ning resulta sa akon. Ti amoy ni mga biyan ang natabo di kay Joseph. Because he obeyed the Lord, ang Ginoo nagbless sa iya. In Joseph's case, we see that the young man's faithfulness or fidelity, refusing to compromise his honor with a lustful woman, resulted in an enormous big blessing or enormous good. So pamangkot, sa nagatapos kita sa nibala, do you face strong temptations today? Don't yield to them. Instead, flee from them. Sining sa aton verse kay na sa 2 Timothy 2:22. Flee, youthful lust. Flee from them. O ini kulugan niya kung malagyo ka, talaw ka. Guwagana sina gago kag hindi mo yang abalaan mo malain. Masubo kag kundi gago ka. Di ba? Daw masakit-sakit ng apulong pero mo nang matuod. You're stupid. Kung sa Amerikano pa, balaan mo nga sala. Masalong mo gida. So flee. And God will bless you for remaining true to the word. Nami gina, no? Ang Ginoo magpakamayo iya kung ikaw magasunod lang sa Ginoo. Kalibutan niya, balaan ta na ng kuan sa kalibutan. Kung si Migo ko pa, balaan ko na ng barahay na iya. I know his card. Balaan ta ng barahay sa kalibutan nga hindi gid maayo para sa aton. May isa kabantog bala nga commentator sa Bible. Masang iyang pastor pa ako, ginagamit ko na pirmi is a devotional commentary by Matthew Henry. No? Patayan nyo ng ngalan niya, Matthew Henry. At one time, siling ni Matthew Henry pag-expound niya sining Genesis 39 about the life of Joseph. Siling ni Matthew Henry, when faced with temptation, it is better to lose a good coat than a good conscience. Paperti, no? Niya kung ginasulay ka, ginatempt ikaw, siling niya, maayo pa nga madula ng imo paruto kay Joseph to nagisi to siguro gwapo man tong ako tong i-jacket ito pero ginawira ni Potiphar nagisi may na magisi na sang sa no sang magpakasala ka sang madula ang mayo mga karakter. Good comment from Matthew Henry. So kani mga biyan dili lang kita nagdakop sa aton pagtuon. Padayunon taning issue naton sa homosexuality amo nang topic naton sa masunod kay na mainit ini nga issue karon kag hindi kita luyag nga mapatalang kita sini ini panguna-una sang tao nga tungod kay nagigumana okay na kay gumana siya no bisa nagigumana kamo kung ang ginahimo ninyo batok sa kabuton sa Diyos, you should not do it. Okay, salamat gid sa inyong pagbuylog sa akon karong adlaw.